Mga ka-Republic, mamaya sa Game 5, babasagin ang deadlock na 2-all sa final series. Simula mamaya ng virtual best of 3, kaya ang mananalo'y parang magkakaroon ng twice to beat advantage. Asahan natin na do or die mindset ang dadalhin ng magkabilang pupunan dahil ang mananalo rito'y isang hakbang na lang mula sa corona. Sa kasaysayan ng PBA, ang isang seryeng tabla sa 2-all, ang nananalo sa Game 5 ay may 80% chance na makuha ang kampyonato. Kaya asahan na magiging pisikal ang sagupaan mamaya. Kung naging relax ang depensa ng SMB sa Game 4, magiging agresibo sila mamaya. Hindi na sila magpapasindak sa ilalim. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, naniniwala ang mga TNT fans hawak ngayon ng tropang 5G ang momentum. Pagkatapos nilang tambakan ng 27 points ang SMB noong Game 4, positibo silang nakita na raw ni Chot Reyes ang blueprint na susundan upang muling talunin ang San Miguel. Ngunit kung may record ang TNT na nagwawagi pa rin pagkatapos malubog sa 1-2 deficit, ang SMB ay may sarili ring record na nagpapakitang sila pa rin ang nagcha-champion matapos matalo sa Game 4. Noong 2017 Commissioner's Cup, tinalo sila ng Talk and Text sa Game 4, ngunit kinuha nila ang magkasunod na panalo sa Game 5 and 6. At noong 2022 Philippine Cup, tinalo rin sila ng TNT sa Game 4, ngunit sa huli ay sila pa rin ang tinanghal na kampyon. Of course, aware dito ang Talk and Text. Kung kaya asahan natin hindi sila magre-relax mamaya sa pagpapatuloy ng final series. Dadalhin nila ang momentum mula sa tambak nilang panalo noong Miyerkules. Kung magtutuloy-tuloy ang magandang laro ni Calvin Oftana at Jordan Heading, nasa panganib ang pagtatanggol ng SMB sa kanilang korona. Ang 11 points production ni Heading sa first quarter ang nagsilbing spark plug ng maagang pagbuelo ng tropang 5G. Hindi lang kasi siya basta scorer, yung speed at shooting range niya ang nagpapabuka sa depensa ng SMB. Dahil kailangang habulin ni na CJ Perez o Chris Ross si Jordan Heading sa labas, naiiwan namang libre si Calvin Oftana sa wings at nagkakaroon din ng space ang mga bigs ng TNT sa loob. Asahan na uulitin ni Chot Reyes kung ano ang ginawa nila sa Game 4. Kung hindi niya makikitang may adjustment na rito si Coach Leo Austria, itutuloy-tuloy niya ito. Bakit mo babaguhin ang formulang nagbibigay ng panalo? Kung ang SMB ay magpapadala ulit sa pagpapaulan ni Heading ng puntos, mapipilitan silang mag-switch ng depensa na papabor sa mga bataan ni Chot Reyes dahil mami-mismatch ang mga bigs ng SMB sa maliliksing guards ng TNT. Noong Game 4, kitang-kita na flat-footed ang SMB sa transition. Madalas naiiwan ang SMB sa takbuhan. Ngunit kung nakita natin ang mga butas na ito sa depensa ng Beermen, sure tayong mas nakita ito ng SMB coaching staff. Sila ang may mga matang sanay sa sports. Taglay nila ang kaalamang may kinalaman sa kanilang trabaho. Alam ni Coach Leo Austria kailangang mahadlangan nila si Jordan Heading. Kailangang maging shadow ni Heading ang alinman kina Jericho Cruz at CJ Perez. Sa umpisa pa lang dapat bantay sarado na ito ng kanilang gwardiya. Hindi nila dapat hayaang makakuha ito ng rhythm sa first quarter pa lamang. Ang problema ng SMB, si Heading ay ang klase ng player na may malakas na gravity. Yung atensyon na ibinibigay sa kanya ng depensa ay nagbibigay naman ng pabor kina Calvin Oftana at Ray ng Batak. Mas nakaka-atake si Calvin Oftana dahil nakatutok ang depensa sa Phil Italian guard. Nagiging maluwag din ang driving lane para kay Ray ng Batak. Ilan lang ang mga ito sa mga scouting report na pagtutuunan ng pansin ng SMB coaching staff. Obvious na obvious din, malagkit na depensa ang ibinibigay ng TNT kay Junmar Fajardo sa ilalim. Sa umpisa ng Game 4, nahirapang makatanggap ng bola si Junmar sa low post dahil sa denied defense ni Kelly Williams at Brandon Ganuelas Roser.
Kapag si Henry Galinato naman ang nasa loob, hindi ito nangingiming makipagbanggaan kay Junmar Fajardo. Sa isang mahigpitang labanan, bawat bangga, bawat bunggo sa pakikipag-agawan ng pwesto sa ilalim ay nakakabawas ng lakas ng isang player. At malinaw na isa iyon sa strategy ng TNT. Pagurin si Abay. Kung nahihirapang makatanggap ng entry pass si Junmar sa low block, dapat sigurong tanggapin niya ang bola sa high post. Sa may free throw line, kung idodouble siya rito, mailalayo niya sa rim ang mga bigs ng TNT. Mula sa ganitong posisyon, pwede siyang maging facilitator. Pag dinoble team siya, madali niyang makikita ang mga cutters gaya ni Don Toroliano at CJ Perez. Speaking of CJ Perez, dismayado siya matapos silang matambakan sa Game 4. Wala raw silang ka-effort sa opensa at maging sa depensa. May 11 points lang siya sa Game 4. Kailangan ding mag-step up si Mutaw Tua. Kapag naging banta si Mo sa scoring, hindi siya pwedeng iwanan ni Napoy Eram at Kelly Williams para tulungan ang bantay kay Junmar Fajardo. Sa kabuuan, kailangang baguhin ni Coach Leo Austria ang predictability ng kanilang opensa. Kabisado na ng TNT ang inside-out play na nakaangkla kay Fajardo. Ang paggamit kay Abay bilang screener at decoy ang magbubukas ng pinto para sa kanyang sariling scoring. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.